Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for April 16 to 30, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment para makapag-book. Okay, Pisces, let's see what's coming to you mid-April. April 16 to 30. Wow. Meron kayong celebration. Okay, I think this celebration is related to your finances, no? Related to your job, your career. Or meron kang certain achievement sa bahay. Yung iba nakabili ng bahay or you feel more comfortable living in a house na nilipatan nyo. Yung iba naman you are working on something, no? Parang yung iba renovation ng bahay. This is also stability in your finances and your career. Pwedeng merong event, no? Related sa family. Maring may ikakasal sa family. Merong reunion. Syempre, usually yung mga kasal-kasal, pagsasama-sama ng mga pamilya. So, pwedeng makikita mo yung matatagal mo nang hindi nakikita na kamag-anak, yung mga pinsan mo, tiyahin mo. Yeah, so there's a major celebration. So your challenge is the Tower. So merong mga pagbabago na kailangan mo nang harapin na yung iba sa inyo, hindi nyo hinaharap. Alam mo yung tipong in denial kayo sa mga changes na yan. So let's see, anong life aspect yan. Fourth house, sa family. Oh, okay. I feel like merong kailangan yun ng lumipat, no? Hindi naman to para sa lahat, no? Meron, kung kayo ay nagdadalawang isip kung aalis kayo sa bahay na yan at lilipat sa ibang lugar, this is your sign na lumipat na. Okay? For some reasons, hindi na kayo komportable sa bahay na yan or sa place na yan. Pwede rin sa workplace, you know. Oo. Or meron kayong gustong baguhin sa situation nyo ngayon. Parang may gustong umalis. Yan ang nakukuha ko eh. Gustong umalis or baguhin ang isang sistema na nakagawian nyo na. Kaya lang pwedeng may pumipigil sa'yo. Pwedeng iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao. Kung ipupurso mo yan, gagawin mo yan, susundin mo yung sarili mo. But, hindi mo ito may iwasan na. Kasi it is meant to happen with the Tower. So, your opportunity, you have the 7 of Wands. Kayang-kaya mong proteksyonan yung sarili mo against sa mga tao na will try to bring you down. Ito yung tipong na-achieve mo yung success, pero may mga taong hindi masaya sa success mo. Maybe because akala nila you will share your success with them, pero alam mo sa sarili mo na hindi nila dine-deserve yun. So, you are setting boundaries. Oo, may ganun eh. May mga, like say for example, kamag-anak, no? So, nakita nila na umuunlad yung buhay mo. And then, lalapit yan sa'yo. May mga kailangan. Uutang, hihingi ng pabor. Pero, wala sila nung mga time na nagsastruggle ka. Wala sila nung mga panahon na binubuo mo pa lang yung pangarap mo. Wala sila nung na-experience mo yung mga challenges. Pero nung naabot mo na yung
tagumpay, bigla nandyan na sila. Kasi feeling nila, you owe them something dahil kamag-anak mo sila, dahil kailangan mo silang tulungan. Dahil may naabot ka na success. So, I mean, of course, kamag-anak kailangan tulungan, no? Pero you can only do so much. Sabi nga hindi ko hindi ko ma-memorize yung may kinalaman sa fish. Yan, parang give someone, basta yung may fish na kapag binigyan mo ng fish ang isang tao, so syempre meron siyang ulam for the day. Pero if turuan mo siya kung paano mangisda, so you are helping that person a lifetime, no? So, you can only do so much. Hindi naman pwedeng bigay ka lang ng bigay sa kanila. Kaya lang, kapag the moment na tinanggihan mo sila, you are a bad person. Masama ka na sa kanila. So, for you, you have the opportunity to protect yourself and set boundaries. Na, teka lang, 'di ba? Pinaghirapan ko to. Ito lang yung kaya kong maitulong. So, 'di ba? Protect yourself. And then, your blessing is the Fool. So, this is stepping into a new experience. Oo. Kaya siguro yung iba sa inyo, oh my God, it makes sense. Kaya siguro yung iba sa inyo feeling, you're feeling celebratory, no? Parang masaya ka. Kasi, maaring may opportunity ka na ngayon to be on your own or umalis sa isang bahay or lugar na medyo toxic na for you or hindi ka na komportable, and you are now blessed with a new experience. Na, okay, ito na, nag-open na sa'yo yung opportunity to start something new. 'Di ba? Yung iba sa inyo lilipat ng bahay Iwasan niyo na yung mga kamag-anak niyo na na inaasa sa inyo yung problema nila 'di ba? Oo. So, for your money, career, finances, you have the Ten of Pentacles and the Queen of Swords. This really makes sense. You are cutting off people in your life that is no longer serving your highest good. Yung alam mong hindi din deserve yung success na meron ka ngayon. Kasi, 'di ba, pinaghirapan mo. Tapos, pag successful ka na, andyan na silang lahat. Na parang, you owe them something. Okay lang kung tumulong sila, but if wala sila nung mga panahon na nagsisimula ka, anong reason bakit kailangan silang nandyan? Na naging matagumpay ka na. Of course, you can help them. But you can just help them sa paraang kaya mo. Hindi mo kailangan i-obligay yung sarili mo. So, with your money, career, finances, Ten of Pentacles, this is financial stability, abundance coming in sa'yo. I also see some leadership roles sa inyo. Maaring yung trabaho nyo, kayo ay tawag dyan? Kayo ay mapopromote. Diba? You are taking your chances. You're taking a leap of faith. Maging maingat daw sa pag-handle ng iyong kaperahan. Hindi porket malaki yung kinikita mo, malaki na rin yung gagastusin mo. Take this opportunity na makapag-save, no? At wala mo nang baguhin sa iyong lifestyle until such time na kaya mo nang i-sustain yung lifestyle na pag-increase ng lifestyle mo, no? Pag-upgrade ng lifestyle. Kasi yung iba, medyo tumaas lang ng konti yung sweldo, tataasan na rin yung lifestyle nila, bibilin bagong kotse, bibilin ng bagong bahay, mga bagong furnitures. Ang nangyayari is hindi nyo nararamdaman yung upgrade sa life nyo kasi ginastos nyo na agad or may mga loans na kayong binabayaran. So, mas maganda na bigyan nyo muna ng grace period yung sarili ninyo na, ma-enjoy yon bago kayo mag-upgrade. Okay? So, for your love life, you have the Five of Swords, Five of Wands. May misunderstanding rito sa people that are connected sa'yo. Maaring magkakaiba kayo ng pananaw sa buhay. There's also some competition issues, no, around you. I feel like there is someone here na umiiwas sa mga tanong mo. Oo. Pwede kasi you want to know what's going on, pero itong person na to ay ayaw mag-explain. So, hayaan mo siya kung ayaw niya mag-explain. 'Di ba? 'Yung iba, 'yung mga tao na ayaw mag-explain, hayaan mo lang. 'Di ba? Kasi 'yung iba, ayaw mag-explain. So, hayaan mo siya kung ayaw niya mag-explain. 'Di ba? Kasi 'yung iba, ayaw mag-explain. So, hayaan mo siya kung ayaw niya mag-explain.
Oo, may mga ganun eh. Kahit na anong pilit mo, ayaw magsalita, ayaw mag-explain, naiinis lang. So, pwede maging issue lang yan, problema. Safe travel. So, you are always safe to travel. Beauty, you are focused on yourself, taking care of yourself, improving your physical appearance, the way you carry yourself, no? Yung iyong styling. So, mas nag-groom ka ngayon. Maaaring magpapagupit ka, magpapaayos ka ng hairstyle mo, magpapalagay ka ng, um, papaayos ka ng kilay, ganyan. Or, alam mo yun, may mga activities or task talaga, or routines na gagawin ka na that will improve your physical appearance. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. Bye.